Okay. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw o anong oras ninyo mapanood itong ating vlog ngayon. Sa amin dito ngayon ay araw ng Sabado, alas -3 para sa alas 8 sa hapon dito sa Spain. So medyo matarik pa ang araw, mataas pa, mainit ngayon dito kasi summer nga ngayon dito. Kaya ang araw dito pag ganitong oras, litaw na litaw talaga. Kasi dito kahit alas 10 ng gabi, medyo ano pa lang, may maliwanag pa. Ganyan dito kapag pagdating ng summer. So pagkasunod dito, autumn na naman, medyo padilim na naman. Unti-unti yan, padilim na. Pagdating ng August, padilim na naman yan. Yan yung ano dito, pagkaiba sa atin sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, kasi alas 5 ng umaga doon, ang liwanag kaya. Nung nagbakasyon kami dyan, alas 5 ng umaga, narinig ko na yung nagwawalis yung mga kapitbahay. Ang sarap pakinggan sa tainga. Kasi hindi namin maririnig yan dito. Hindi kasi ugali ng mga tao dito na alas 5 ng umaga, nag-umpisa na sa trabaho. Hindi yan. Okay, hindi natin pag-usapan yan ha. Ang pag-usapan natin ngayon, shout out pala muna sa ating mga subscriber dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lugar diha sa San Carlos, Pilar, mazong adlaw nito tanan diha sa mga kaigsuunan. Tanan na mga kaparyentihan nato diha, mga kaigsuunan ba. O sa mga kapwa nato, mga OFW. Mazong adlaw nito tanan, mazong gabi dito sa mga kapit bansa dito sa Europe. Magandang hapon din po sa inyo dito sa parting Asia na. So magandang gabi na. Okay, itong reaksyonan natin ngayon, itong si Boying Rimulya. Matindi dito si Boying Rimulya, no? O, dalawang nakita ko dito sa social media na parihas ang kanilang nakalagay. Ito yung una, napanood ko to siya. Galing to siya sa galing to siya sa Solid North News. Ito yung headline niya. Tingnan ninyo. Yan yung sinabi. Basahin ko. Hindi isinuoli ni Boying Rimulya ang sobrang pundo ng DPWH na mahigit kumulang 407 million. Ito pa yung isa. Tingnan ninyo. Yung isa. Hindi ko alam kung saan ito nakuha. Ini-screenshot ko to. Ito pa. Ito pa. Ayan. Basta ninyo. Basta yan siya. Nandiyan po yung mukha ng katabi niya yung yung si Bernardo ba yan? Yung dating undersecretary. Ito sabi niya, Ombudsman Jesus Rimulya, kinuwestiyon ngayon hingil sa nawawalang 407 million peso na isinuoli ng mga taga DPWH ng District Engineer at sangkot sa manumalyang flood control projects. Lupit mo, Boying. Ito yung istorya dito sa Solid North News. Ito, basahin ko to at ganun pa rin, ilagay ko sa screen para makita din ninyo. Ayan yan siya. So, ilagay ko yan sa screen para masundan ninyo o mabasa rin nyo rin. Okay, basahin ko to ha. Kahit walang salasalamin, nagwantahan ko lang na ito magbasa kasi mamaya yung reaction natin dito. Tabu-tabuhan natin to si Boying Rimulya. Kaliwat ka na natamparos ba? Sampalin natin tong ginagawa niya dito. Ito. Umpisa na ako magbasa. Kinig, class. Hindi sinauli ni Boying Rimulya ang sobrang pundo ng DPWH na mahigit kumulang 407 million. Kinuwestiyon ngayon sa Ombudsman. Kinuwestiyon ngayon si Ombudsman Boying Rimulya matapos lumutang ang aligasyon ng hindi raw kumpleto ang naibalik na 407 million mula sa mga district engineers ng DPWH. May bahagi ng perang isinuoli ang hindi malinaw kung saan napunta at posibleng itinago para sa sariling interes. Kung totoo ito, mabigat ang tanong bakit ang perang dapat maging ebidensya o maibalik sa gobyerno ay tila may kulang sa accounting. Para sa publiko, hindi sapat
ang pahayag ng may perang na-recover na dapat malinaw kung magkano ang natanggap, magkano ang na-turnover, sino ang humawak at bakit may question sa halaga na punta sa ombudsman. Oo nga. Ngayon, ang pag-react ko dito, bakit kay Boyeng Rimulya nila binigay? Sino ba si Boyeng Rimulya? Ombudsman, siya ang ombudsman, di ba? Although may mga kaso ngayon sa ombudsman, pero bakit doon nila binigay itong, kung totoo to, bakit nila sa ombudsman ito binilik itong pera na itong, ngayon nagkulang ng 407 million. Ito na nga, 407 million. Yung donation ni Senador Marcolita na 75 million, kulong si Marcolita, pero itong 407 million ngayon na ninenok nitong si Rimulya, saan to napunta? Hindi nga may labas to sa mga social media lang to lumalabas. Bakit sa mga mainstream media? Ulitin na naman natin to ngayon. Mainstream media, ano nangyari dito? Ba't di nyo ito naibalita to ngayon sa mga social media lang? Pag pumutok na naman to na mga issue na to, pag dumami sa social media, at saka pa to mga mainstream media to mag-interview ko, no, kinukuha pa namin ang panig ni Ombudsman Rimulya. Alam mo naman yung mga mainstream media, mga reporter nila diyan, mga sip-sip ho diyan sa mga sa kay Rimulya. Lalo na yung sa network na yan na may puso, kunya wala namang puso, ang mga karamihan diyan ng mga angkor at sa mga newscaster. Mga sip-sip ho yan sa mga nasa gobyerno. Ngayon, saan napunta tong 407 million? Bakit nyo bigla lang nawala? At ang tanong ko dito, bakit to? Ibinsya ho ito eh. Bakit napunta kay Rimulya? Kapag pera talaga, no, wala na talagang pinipili ang mga magnanakaw dito. Kunyari pa to si Rimulya, nag-imbestiga sa mga malalaking nakulimbat daw ng pera galing sa gobyerno, pero pag itong 407 million ay nininok niya, kinulimbat din niya. Sino mag-imbestiga kay Rimulya, Aber? Itanong ko lang, be. Sinong may lakas mag-imbestiga dito kay Rimulya ngayon, na hawak nila ngayon ang panggobyerno? Siya ang ombudsman ngayon. Ang mag-imbestiga dito, ombudsman pa din. Awe, sinong magsumbong kaya nito? Sino maglakas loob? Kung may magsumbong man ito, wala na. Dead on the spot ang mangyayari nito. Kasi paano papansinin ba yan? Na siya mismo ang may hawak ng ombudsman, tapos may sa mga apas Bisay may magpatuga-tuga o magsumbong niya, may magpatuga-tuga o submit nito sa ombudsman na eto ombudsman, nawala ang pera na to, saan mo to dinala? Di ba tumaas ang kanyang salin? Ang tanong ko lang din, tumaas ang salin nito na siya na ang may hawak ng ombudsman. Tumaas din ng 400 million na ilang buwan lang mula noong umupo siya. Pagka-ombudsman, tumaas ang kanyang salin ng 400 million. At tapos ito pa, nawawala itong 407 million na sinuuli galing dito sa undersecretary ng DPWH. Pero ngayon, wala nga sa balita ito, sa social media lang. Kung mayroon mag-react nito, kung mayroon makikita nila na sobrang pag-react, ano sasabihin naman nila ito? Kasuhan yan. Pero natin yan sa mga mamamayang Pilipino. Sobra naman pag ganito. Tapos ang Malacanang, panghabol kuno sa mga nagnakaw ng pera ng bayan, pero sila rin pala mismo naghati-hati sa pera natin. So ngayon nakikita na natin ang baha ng baha, buong Pilipinas. O narinig natin, ako mismo narinig ko sa balita, sa interview ni Bongbong Marcos na hindi siya maglabas ng flood control na pundo itong 2026. Wala silang pundo nitong 2026. Kasi sabi niya, mayroon pa daw natira pa noong 2025 na budget, kaya walang budget itong 2026. Kaya ngayon ang dahilan, sabi ko ito, pag walang budget itong 2026, pustahan pa. Mag-learn ang buong Pilipinas. Ayun na nga, nag-learn na. Kasi nga walang budget eh. Siya mismo nagsabi na mga 5,500 flood control, 2026, zero budget ang flood control. Siya mismo nagsabi niyan. Kung makapanood kayo sa kanyang interview,
o sa kanyang sinabi, eh ngayon ito na yung resulta. Hindi pa ho itong ulan ng ulan nga yung sunod-sunod talaga. Antayin pa kayo diyan sa Metro Manila kasi yan ang laging tagaliog ang baha, lagpas tao ang baha, inaanod ang mga tao pag tuwing lubog sa baha ang Metro Manila. So walang flood control budget ngayon, so sigurado ang Metro Manila magiging na yan, Manila Bay to lahat yan. Tapos itong 407 million, dapat ito makita to kung saan. May banggit ba dito ang ombudsman? May banggit ba ang kanyang assistant itong sungki ang ipin? Ito si Clavano? Anong palabasin nila dito? Basta nandyan lang yan. Tapos pag to sa mga reporter, mga media, sabihin yan, Di ko ugali naman ganyan magnenok ng pera hindi sa akin. Kinulimbat na ho ito, binulusan ho itong 407 million. Wala kasi. Ewan ko kung pagbalik dito, kung may resibo din. Yung official receipt. O sige. May official receipt ito. Di at least yun ang mahabol natin. Ingay dumaan kami sa sa West Philippine Sea. Yung dumaan ng mga Chinese kasi. Radio kasi ang ingay dito. Yung amo ko nandoon. Trabaho kami ngayon ha. Happy weekend pala sa ating mga subscriber ho dyan. Happy weekend ba? Itong balita na to nakita ko. Nung nakarang araw ko po nakita to sa social media. Hindi ko lang to pinansin. Nakita ko ulit kahapon. Kanina. Ala, totoo to. 407 million na pera hindi ni Remulla kung saan. Ano ba si Remulla? Bangko na ba siya ngayon? Tapos nag-ambisyon pa to siya magiging, may chismis to, di ba? Chismis to na magiging Chief Justice. Ayos talaga, galing sa DOJ Secretary, napunta dito sa Ombudsman, tapos magiging Chief Justice ito. Ang record ni Remulla, tindi sa DOJ, anong mga kaso doon na iniwanan niya, hindi na lutas-lutas. Yung missing sa Bungiro. Tapos itong ombudsman ngayon, itong Office of the Ombudsman, kung alisan niya to ulit, anong mga issue dyan na mga malalaking issue na hindi niya resolba? Flood control, hindi niya nakasuhan itong si Martin Romualdez. Untol-untol sila dito kay Martin Romualdez, hindi niya nakasuhan to si Bongbong Marcos. Kasi sila mismo kasi, may sabotahe na dyan. Kung ano ang papabor sa kanila, ito talaga yung gusto nilang gawin. Makita naman natin ang mga nangyayari ngayon na yung 75 million ba yon kaya Senador Marcoleta na donation galing sa mga ordinaryong citizen. Kulong pati yung nag-donate. Itong si Mike Dipinsor. Kulong din, may kaso. Ang lupit, no? Ba't siya nakulong? Por Diyos naman, yung panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman ganito ka-abnormal ang panggobyerno ni dating Pangulong Duterte. Kaya abnormal na talaga. Kasi nga, itong hawak ni Bongbong Marcos, itong mga Remulla. Itong si John Vic Remulla, kung hindi malakas ang mga Remulla dito kay Bongbong Marcos, kung hindi rin takot si Bongbong Marcos dito kay Boyeng Remulla, tagal na nawala yan dyan sa pagka SOJ Secretary. Tapos itong si Boyeng Remulla, hindi ito basta-basta matanggal ni Bongbong Marcos kasi appointed na ho niya yan. Hindi pwede tanggalin ng presidente ho yan. Ang panlaban lang talaga niya ni Remulla ay impeachment din. Kagaya kay VP Sara ngayon. I-impeach yan, file na ng impeachment sa House of Representatives. Ang tanong ko lang din yan, sinong mga dyan mag-file ng impeachment? Para kasuhan dito sa sa impeachment. Wala. Hawak na lahat Ay na nagpatuga-tuga, di na nagpatuga-tuga na, pader ang binabangga mo dyan. So, ang niyan, wala. Kaya nga sabi ko dito, hindi natin pwedeng manahimik dito sa nakikita sa gobyerno. Kung itong totoo, itong 407 million na nawala, abay, dapat ang gobyerno nito magsalita. Kaya lang, sino nga magsalita? Yun nga ang tanong ko rin dito Ang hirap Ang pera natin, binalik daw yun para mapakinabangan sa taong bayan.
hindi pa tapos ho itong flood control na issue ngayon eh. Dapat gawing ano yun, gawing ebidensya ho yun. Ebidensya yun eh. Pero paano ang ebidensya na yan? Nawala na nga. Ito si Boyeng Remulla, ang tindi ng ano nito, ang tindi ng utak ni ang daming laman ng utak ni Boyeng Remulla. Kasi alam niya kung saan ang mga departamento, saan ang mga ahensya sa gobyerno na doon ang maraming malita, doon marami ang kwarta. DOJ, secretary ka, ang dami dyan na magbibigay sa iyo dyan. Tapos yung kay 75 million kay Marcoleta, yan ang kanilang pinag-isyuhan ngayon. Samantalang itong DOJ secretary, mayroong mga bahog-bahog dyan eh. Ibig sabihin na bahog-bahog, lagay-lagay. Lalo dito sa ombudsman. Nako, ang lakihan ang lagay dyan. Kasi sino bang may hawak ng mga malalaking flood control ngayon na mga pangalan? Martin Romualdez, Saldico, itong mga sino pa yung mga ano dyan, mga congressman. Itong mga congressman dyan sa mga gobernador. Kung hindi ka magbigay dito sa ombudsman, sigurado matik, mayroon ka ditong kaso. Tapos, itong 407 million, which na lang, Remulla. Grabe naman, kakawatan naman talaga ang mga tao. Ang kawatan ngayon talaga, laging nagpapapriskon, laging nakakurbata, laging naka-Amerikana. Yan ang kawatan ngayon na professional na ang tindi ng Pilipinas. Pati presidente natin, hindi mo mapagbintangan na magnanakaw kasi daw mayaman daw sila. Yan ang mahirap kapag mayaman. Yan ang magnakaw ang mayaman. Yan ang mahirap. Kasi hindi mo talaga mahuhuli yan. Kasi nga sabi nila hindi yan obvious kapag nakaw ang mga mayayaman daw. Yung mayaman lang yan sila dahil sa pira ng taong bayan. Mga hayupak talaga kayo, mga hudas talaga kayo.